Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa mga taga-Roma, chapter 5, verse 12. Sinasabi dito na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Si Adan ang ulo ng sangkatauhan. Ito ay nangangahulugan na ayon sa kwento ng paglikha, si Adan ay tinuturing na unang tao at ang unang ninuno ng sangkatauhan na kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, partikular na ang kanyang kasalanan sa halamanan ng itim na nakikitang nakakaapekto sa lahat ng kanyang mga inapo. Mahalagang ginagawa siyang federal head ng sangkatauhan kung saan ang kanyang mga aksyon ay nakikita bilang tinatawan ng lahat ng tao. Ang Diyos ay nangangailangan ng perpektong pagsunod. Ibig sabihin ay upang ganap na sumunod sa batas ng Diyos, dapat sundin ng isa ang bawat utos ng walang anumang maling na hakbang o pagkukulang. Ang konseptong ito ay nakabatay sa ideya na ang Diyos ay perpekto at sa makatuwid ay umaasa sa walang kapintasang pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Bagamat ang pangunahing prinsipyo ng Kristyanismo na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kristo, hindi sa pamamagitan ng sariling perpektong pagsunod. Ayon sa karamihan ng mga paniniwala ng Kristiyano, ang pagdurusa at kamatayan ay pumasok sa paglikha bilang resulta ng kasalanan ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Ibig sabihin, bago ang kanilang pagsuway, ang mundo ay perpekto at malaya sa kamatayan at sakit. Ngunit ang kanilang paglabag ay nagdudulot ng mga kahihinatnan ng pagdurusa at mortalidad sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin ng paghahambing ng iyong sarili sa pamantayan ng Diyos ay ang pagsusuri ng iyong sarili sa mga kilos, pag-iisip at pagkatao laban sa perpekto at walang kamali-mali na pamantayang itinakda ng Diyos. Mahalagang kinikilala na ikaw ay likas na hindi perpekto at nagsusumikap na mamuhay ng higit na nakaayon sa kanyang banal na mga prinsipyo. Ito ay madalas na humahantong sa isang pakiramdam ng kababaang loob at pag-asa sa biyaya ng Diyos upang makamit ang tunay na katwiran. Ang kabigatan ng kasalanan ay isang bigat na dapat nating laging ingatan bilang mga Kristiyano. Nabubulok tayo, hinihila tayo pababa, at naliligaw tayo sa Diyos. Ang mabuting balita ay mayroong isang paraan upang maiwasan ito. At ito ay sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos at sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Hindi tayo dapat matakot sa kasalanan. Sa halip, matakot tayo sa Diyos. Ang mabuting balita ay gumawa ang Diyos ng pangalawang tipan, karaniwang tinatawag na tipan ng biyaya. Yung tipan na ito ay nakaugat hindi sa anumang bagay na nagagawa natin kundi sa pag-ibig lamang ng Diyos. Sa pamamagitan ng tipang ito, iniligtas ng Diyos ang kanyang mga hinirang na pinili ng Ama, na pinili ni Kristo, at siyang tinatakan ng Espiritu para sa araw ng pagtubos. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.